Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumalikid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid.
Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, at hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninilukhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang tatangan siya ng mga saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputukman. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalan ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasa sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya.
ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na rabang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Ipa sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipa ko sa krus! Nang makilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulong mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao. Pinanagutan namin at ang anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinaharupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinamakawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang malaban na pulangma. Naglikaw sila ng halamang matinik at pinuha sa kanyang isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang nihudluran at binati. Uway, ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinadolorhan, kinuha nila ang tambo at siya ay sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balaban, sinukan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Pas nila ng lod, kanilang nakita ang isang lalaking nangangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinakasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tawag na Golgotha, na nangangahulugang pook ng bulo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit ang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapdaran. At naupo sila upang siya ay bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi. Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus! Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga pisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod, at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakiwagayway po ang inyong mga
Pakiwagayway po ang inyong mga palaspas. Sige po. Ngayon ay linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Bagamat ito po ay hindi araw ng mga palaspas. Hindi nakasentro sa palaspas, kundi nakasentro sa pagpapakasakit na gagawin ng ating Panginoon. Na ating pong narinig sa umpisang bahagi na napakasayang tagpo ng nangyari noong si Jesus ay dumating o pumasok sa Jerusalem. Napakaraming tao ang nag-abang, napakaraming tao ang nakikisaya, kung kaya't sila po ay pumutol ng mga palmera, pumutol ng mga dahon, mga sanga, na ngayon ay tinatawag natin ding mga palaspas upang ipahayag ang kanilang pag-welcome, ang kanilang pagbati sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, na para bang si Kristo ay isang hari na dumarating na matagumpay. Pakiwave nga ulit ang inyong mga palaspas. Parang pagod na agad Gusto nyo yan eh. Sige po. Sana po naintindihan, no? Kasi talagang minsan o madalas may mga pagkakataong hindi kayo makontento na isang wisik lang sa inyo mga palaspas. Kailangan basang-basa kayo. Kaya kahit nabasbasan na, mamaya magpapabasbas ulit yan. At tandaan nyo rin hindi yan agimat, hindi yan anting-anting na po pwede nating gamitin. Hindi rin yan pantaboy ng mga masasamang espiritu. Yan ay pantaboy dyan sa katabi ninyo. Kapag yung bunganga niyan, wagas kung makapagsalita, hampasin nyo ng palaspas. Kasi, di ba, sumisigaw tayo, Hosana sa anak ni David. Purihin ang dumarating. Si Kristo ang ating hari. Yan ang lumalabas sa ating bibig. Kaya lang pagkadating o pagkatapos ng araw na ito, yung mga bunganga na naman natin, Uy, Mari, alam mo ba latest? Alam mo ba nangyari kay Naku, alam nyo ba si Ninyo, isa sa mga apostol? Naku. O yung iba nga, umatras di ba? Ayaw, nag-iinarte pa. No? Kaysa hindi pwede. Di ba? Kasi parang yung pagwawagayway natin ng palaspas at mamaya, pag uwi ninyo, makikita kayo ulit ng mga tao na may daladalang palaspas. Ibig sabihin, galing yan doon sa simbahan. Nakisaya yan sa simbahan. Kahit napagod na yung mga Caracol girls natin, talagang nakisaya yan doon sa pagdiriwang. Ibig sabihin ay kapanalig yan ni Kristo. Alagad yan ni Kristo. Follower yan ni Kristo. Katoliko yan. Wala, malalaman nila. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, nakita kita Maka sa susunod, makikita ka, nandoon ka na naman sa isang politiko na magwawaldas na naman. Alagad ka ni Kristo. Kaya nga, ngayon, sana po, mapanindigan natin kahit ito lang. Tingnan nyo nga yung mga nasa paligid ninyo, tingnan nyo mga mukha, Tingnan nyo. Baka mamaya, wala na sa Good Friday yan. Hindi na umabot. Tandaan nyo, kahit ito lang, maging consistent lang na ito, mula ngayon hanggang sa Pasko ng pagkabuhay, nandito ka. Sinong gustong nandito pa hanggang Pasko ng pagkabuhay? Yung iba, Lord, kunin mo na. Huwebes Santo pa lang. Kaya bang panindigan yung pagwawagayway natin, nasasamahan natin si Kristo, hindi lang sa ligaya, hindi lang sa kainan, hindi lang sa pagsasaya. Wawagayway ba natin yan? Sasamahan ba natin siya hanggang sa kamatayan? Kasi yung mga sasama kay Kristo hanggang Biyernes Santo,
tiyak bubuhayin ni Kristo sa pagkabuhay ng Sabado de Gloria. Tandaan nyo yan, ha? Kaya magpaalam na kayo sa isa't isa. Baka hindi na kayo magkita sa susunod na araw kasi wala na, no? Kaya lagi kong kanina binanggit ko ulit sa interview na isang biyaya na rin na tumaas ang presyo ng gasolina para hindi kayo makagala sa Biyernes Santo. Dahil ang ugali ng mga Katoliko, kapag araw ng palaspas, puno ang simbahan. Pero kapag Biyernes Santo na, ando nagtatampisaw na sa mga swimming pool. O, pues ngayon, 150 per liter, mahal. Saka na kayo mag-outing pagtapos na ang gera. Saka na kayo mag-outing kapag matino na ang isip ng ating mga leader na hindi madesisyonan kung paano pabababain ang presyo. Talagang kalbaryo, di ba? Magsisimula. Alam niyo yun, di ba? Parang laging may dahilan at paraan ng Diyos para kayo mapanatili. Pero siyempre, matitigas ang ulo. Father, nakapagpabook na po kami 2 months ago pa. Sayang naman po ang ticket. Lalo pa yung mga nagsayaw, napagod, no? Deserve daw nilang mag-outing. Pero 'di ba, nakikita ba natin yung ating pag-uugali sa mga araw na mga ito, sa mga susunod? Mahal na araw na. Uy, mahal na araw na. So bigay naman natin ito sa Diyos. Maraming holidays na po pwedeng ibigay para sa iyo, para sa family mo. Maraming paraan din ng banding. Pwede din maging banding ng family ninyo ang mga mahal na araw. Yung sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at sama-sama din kayo na tutunghayan ng pagpapakasakit at pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga sa pagwawagayway natin ng mga palaspas, si Kristo ay kasama natin sa kaligayahan at kasama tayo ni Kristo maging sa ating kahirapan para ibangon tayo para sa muling pagkabuhay. Pakiwagayway nga ulit ang mga palaspas at pakisabing, Hosana sa anak ni David. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong kababaang loob nating itaas sa ating Ama sa langit ang ating mga panalangin at alang-alang sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, manalig tayong diringgin niya ang ating panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa sambayang Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo na nag-alay ng sarili sa krus, upang matutunan ng bawat isa na mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig,
upang mabatid ng lahat ng tao na walang tutunguhan ng pagkakamakasarili at matatamo lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng dugo ni Kristo ang maghatid sa kanila ng paghilom, kapayapaan at bagong lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, upang piliin nating lumakad kasama si Kristo, manatiling kasama niya sa panalangin, tumayo tayo sa paanan ng krus, upang sa huli ay magkasalo tayo sa kagalakan at kaligtasan ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, magkasapit nawa sila sa bagong Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa anak mong nakabayubay sa krus. Alang-alang sa kanyang pag-aalay, dinggin mo nawa ang mga panalangin itinataas namin sa iyo. Gawin mo kaming kaisa niya upang amin siyang masundan at makisalo kami sa kanyang buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming mahal.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay,
bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipaalala din, lalo tigit sa lahat ng mga ministries and organizations, lalo na ngayong mga mahal na araw, huwag niyo pong sasabihin na hindi ako pupunta kasi hindi ko naman schedule. So hindi po yan sa schedule. Iisa lang ang celebration, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Kaya lahat po sana kayo ay naririto. Kung magbabakasyon kayo, sana makabalik pa kayo. Okay? So sana po nandito lahat, pakisabihan ng inyong mga miyembro ha, at huwag na munang gumala. At tandaan ninyo sa Biyernes Santo, tandaan niyo po ulit ha, Biyernes Santo ay fasting and abstinence. Bawal po ang karne sa Biyernes Santo. So fasting, bawas po tayo ng kain. Sa Biyernes Santo lang naman po. Okay? At sana po itry nyo din na encourage ang inyong sarili kasi pagkatapos ito, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, mga mahal na araw na ito. So encourage mo naman ang iyong sarili na lagi kang magtungo sa simbahan para masundan mo yung kwento, no, hindi lang natapos sa palaspas, kundi sundan mo dahil painit ng painit ang kwento, painit ng painit ang mga taong ayaw kay Kristo, kaya hahantong ito sa kanyang pagpapako sa krus. So para malaman mo at maintindihan mo ang istorya ng ating kaligtasan. Salamat sa mga tumulong sa pag-organisa po ng ating prosesyon sa BEC Group, sa PPC, sa lahat ng mga ministries and organizations, sa mga nagsayaw, sa mga magulang ng mga angels na kasama natin, sa lahat po ng mga tumulong, mga ministries and organization. Ngayon pa lang po, salamat, pero hindi pa ito ang katapusan. Nagsisimula pa lang tayo sa isang mas matinding paglilingkod. Kaya, habaan ng pasensya, mainit ang panahon, walang mangi-stress. Para focus tayo sa atin pong pakikinig sa ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba